Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Subukan natin na iba naman ako'y naglalakad, no, ng medyo mabilis, brisk walking. So every day ito ang idea, no? Ito yung plan. Pero pag umuulan, hindi ko nagagawa. So yun, no? Pero importante na maipasok ninyo ang daily walk. Kahit ano lang, kahit 15 minutes, basta meron. Pero alam mo, ginagawa ko kasi dito sa Capitol, sa Mandaluyong, Pasig. Alam ko na yung ikot ko yun, mula Condo, Greenfield, paikot, tapos bahay. Yun lang. Siguro mga 20 minutes ko gagawin yun. No? So, ano ang importansya ng exercise? Science. Okay. Proven na ang exercise ay kasing epekto ng antidepressants na gamot. Okay? Okay, baka naman bigla kayong tumigil sa gamot ninyo. Hindi po pwedeng ganun, ano? Kung kayo ay nagagamot, sabihin nyo muna sa doctor kung kayo ba ay mag-change ng lifestyle. Ganun din naman yun eh. Kaya halimbawa sa cholesterol, sa uric acid, yung mga doctor i-assess niya, ito bang taong to kaya niya pang palitan yung kanyang lifestyle bago ko sa bigyan ng gamot, or mukhang malabo na to at bigyan ko na lang siya ng gamot para sa maintenance, which is actually good. Which is actually good kasi ang importante dito, bumaba yung cholesterol ninyo, yung uric acid ninyo, whether change of lifestyle or magamot kayo, no? Depende kasi kailangan walang normal ang level ng cholesterol. Ibig sabihin, normal lahat. Kasi kung hindi, yung cholesterol, nagbibuild ng plaque yan yung bumabara sa puso, nagkakaroon tayo ng heart attack or stroke, no? So marami pang factors. Meron din isang perspective ng cholesterol talagang kailangan ng katawan kasi yung brain natin, dyan sila kumikilos, no? Because of that cholesterol. Pero guys, tandaan nyo kailangan normal. Hindi pwede yung mga excessive, yung mga sobra-sobra. Okay? So, again, baka mali yung pagkakaintindi ninyo kasi may nagsabi sa akin ng follower ko, sir, alam mo, feeling ko ginagaya ka ng isang vlogger. Kaso, parang mali yung paliwanag niya. So, gano'n, ingat po tayo dun sa information, okay? So, ngayon, mabalik tayo sa exercise. Hindi lang exercise yung i-discuss ko today, ha? Marami pa, okay? So, yung exercise na yon, sabi, na para daw itong antidepressant kapag ginawa ninyo. Which is true actually, kasi ngayon pa lang nag-exercise ako, it makes me feel good. Nag-elevate agad yung mood ko. No? Nagiging masaya ako. At yun yung natural high na tinatawag, no? Science yun. Kasi pag nag-exercise tayo, ganito yan, pag nag-exercise tayo, pag nagka-hug tayo, kapag kumakain tayo ng masarap, naglalabas tayo ng mga certain chemicals sa body like endorphins, oxytocin, ano pa mga feel good, dopamine. So, yan yung mga lumalabas sa katawan. So, may specific chemicals sa bawat activity. Pag kumain, pag nagpahinga, pag nag-exercise. Okay? So, natural yun. Yun yung lalabas ng katawan. Kung kayo naman sa gabi, no? Tulog na. Ang katawan natin, maglalabas na siya ng melatonin para i-ready na tayo to sleep. Okay? So, ang bawat activity, bawat ginagawa, pati environment may kinalaman sa paglabas ng mga chemicals sa katawan natin. Kaya importante na best exercise para sa akin, not necessarily for everyone. Kasi yung iba may trabaho sa gabi, hindi pwede. So sa akin, gusto ko sa umaga kasi may araw din. So nakikita ng katawan ko, nalalaman ng katawan ko na it's morning. So if it's morning, meron siyang sarili niyang oras morning at gabi. So pag morning, medyo mataas yung mga levels ng chemicals natin. Like, so for example, even adrenaline. Kasi kailangan mo nang gumising, kailangan mo nang magtrabaho. So yung adrenaline mo medyo mataas.
Eh, sa iba naman, ang adrenaline, feeling nila, mamamatay sila, ninenervyos sila. But when you understand, no, na natural sa katawan na medyo mataas ang adrenaline sa morning, kasi kailangan natin kumilos. Papasok sa school, sa trabaho, kung sa sinaunang pagkain, pag mga tao, kailangan na nila mag-hunt ng food para kumain sila. Diba? So, ganun, ano? Kailangan natin intindihin yun. Hindi yung bakit parang mataas yung adrenaline ko. Mataas yung adrenaline ko tapos hindi naman ako ninenervyos. Kasi normal ng katawan yun. Okay? Sa gabi naman, yung melatonin, medyo ikakalma ka na yan, hantukin ka na, yun. Okay? Kasi gabi na. So, ano maganda sa morning? Yan, nakikita ng katawan ko ng umaga at alam niya na rin yung gabi mamaya. So mamayang hapon o mamayang early evening, maglalabas na siya ng melatonin para i-ready na ako to sleep at 9 or 10 p.m. Usually ganun naman nangyayari. Okay? So, aside from the chemicals, saan ako lumiko dun sa topic, but really, kapag kayo ay may anxiety disorder or may depression at hindi nyo pa rin ginagawa ito, huwag kayong magtataka. Okay? Huwag kayong magtataka. Kaya talagang ini-encourage ko na mag-exercise. Ang exercise hindi kailangan OA. Pwede na tayo maglakad. Naman, dami kong kasabay dito na nag-exercise, right? So, ganun ka-importante, no? Yung mag-exercise. Nakakatuwa, ang daming mga nag-exercise, mga bata, ang tanda. So, nakakatuwa, di ba? So, yun, no? Sana, mahirap to, pero gawin nyo lang to every day in 2 months. 2 months time, papasok na siya sa system nyo, magiging parte na siya. Parang hahanap-hanapin ng katawan ninyo. Sa una, mahirap. Gigising ka ng magaga, nakakainis. Mag-a-adjust ka pa dun sa oras na yun kasi bago sa'yo. But, if you do this every 2 months, at ang pinaka-the best pa, i-prepare nyo na yung gamit ninyo sa gabi. Like yung susuotin ninyo, yung sapatos, no? At huwag kalimutan magdala ng ID at telepono. Kasi hindi natin alam, just to be safe, may masasamang tao sa paligid na pwede kayong abusuin yung nakawan, whatever, at least, or kung ano man mangyari sa inyo, biglang may aksidente mangyari, at least meron kayo identification, no? Para safe kayo. Okay, matakot, pero importante na meron kayo identification. Natutunan ko sa kuya ko yan. Kung lalabas ka, kailangan may ID. Kasi hindi mo alam mangyayari. At least may ID ka, kilala ka. So, oo nga, no? Tama naman. So, dapat pala ganun. Okay? So, yun, exercise. Ano pang naidudulot ng exercise? Okay? Kung punong-puno ka ng energy dahil ng adrenaline mo, ang hirap niyan, yung parang sasabog sa katawan mo yung nervyos kasi hindi mo mailabas. Ang exercise would be the best way para mailabas yung energy na yon. Okay? Kasi usually kapag ang tao nagpa-panic attack, ang kailangan niyang gawin is mag-flee, no? Or flight na tinatawag. So, kailangan tumakbo siya. Kasi andyan yung kalaban sa mga taong sinauna na mga cavemen, kung makakita sila ng tiger, yung daming energy, no? Kailangan niya tumakas, tumakbo. Tayo sa panahon ngayon, wala naman tiger. So, bro, mo yung symptoms na yun dito sa katawan na parang, ano to, kailangan ko ito, parang gano'n. So, yung exercise will actually help you release those energy, yung mga excessive, yung mga pangit, para bumalik tayo sa homeostasis, whatever. So, homeostasis is the regulation of the body na bumalik sa zero level. Kumbaga, kung OA ka, kung exaggerated ka, tataas siya. Kung depressed ka, bababa siya. So, iaangat niya lang sa normal, no? Homeostasis tawag doon. Well, research yun. Okay, so pangalawang kagandahan yun. Una, para siyang antidepressant. Pangalawa, na ilalabas mo lahat yung energy na naipon sa katawan mo. And you get to move. Yung mga muscles mong matitigas because you are moving. So, nare-release mo at na-exercise mo yung katawan mo when you do that. Okay? So, exercise. And then,
Ano pang na maganda? Yeah, I think yung energy, actually marami pang iba, no? Ito, okay? Alam nyo, may research nyo. Science ulit tayo. Ang nagpapalakas sa immune system, nagpapahaba sa buhay natin, is muscles. Okay? Yung muscle. Kaso sa walk, hindi masyado. Well, nade-develop mo siguro yung paa mo, legs, binti, butt area. Siguro pati na rin konting abdomen, no? Habang naglalakad ka. So, nag-develop ka ng muscle. Yung muscle na yun, ang protection mo, no? Sa sakit. Okay? Muscle. Sabi, mas maganda yung muscle mo, mas maganda yung quality of life. Okay? So, better na rin kung kaya nyo samahan ng push-up. Hindi kailangan ng material, hindi kailangan ng gym. Push-up ka. At maraming ways, no? Na makikita ninyo sa YouTube. Alright? So, yun. Whew! Kagabi, meron akong katalk time. Ang ganda ng usapan namin. This is outside exercise na, no? Yung bang nasistress. Kasi lumabas si Dr. Ong kailan. Sabi niya, maaring yung cancer niya doon ako yung sa stress. Okay? Medyo hindi ako ganun ka-komportable dun sa ideya na yun. Okay? Kasi, alam mo, yung cancer, maraming pwedeng panggalingan yan eh. Not necessarily stress alone. So, kasi for example, kung malakas naman ang immune system mo, everyday, may pumapasok, imagine mo, may hatching dun sa kanto. Sisinggutin mo yung virus nila from that hatching. But yung immune system mo, that protects you. Kung titingnan ninyo yung mga white cells, yan ang pumapatay sa mga virus na pumapasok sa katawan natin. As in, sumasabog talaga yung mga virus na yan pag inatake na nung katawan natin ng white cells, no? Sarap ng exercise. Ganyan, importante yung medyo hinihingal ka. Kaso alam niyo, hindi natural to nangyayari kasi dapat habang nag-exercise ako, merong oxygen sa carbon dioxide. E nangyari, sasalita ako, so hirap ako sa paghinga. So mali ata itong ginagawa ko na to. Wala akong time to do that. So siguro maybe mas maganda sa kotse na lang to. Pero sige, tapusin natin. So yung stress, ano yan eh, para sa akin, personally, kasi sa akin din, hindi porket doktor ka, alam mo lahat, no? Hindi ganon. Kaya may mga specialista, may talagang tumututok sa isang bagay para sa ganon, no? Ngayon, kung ikaw halimbawa ay cardiologist, you have the basic idea of the body, pero ang specialization mo is your heart. How about kung pag-uusapan naman niya yung neuro, iba na, kasi siya, nasangguni siya mismo doon sa specialista. At alam naman doktor yun, ganun yung style. Siguro naintindihan ko si Dr. Ong. Actually, naawa ako kay Dr. Ong kasi somehow inspiration siya eh, kahit sa akin. Kasi sabi ko, wow, nakakatawa naman itong doktor na to. He helps people, no? So, yun. Actually, siya yung binoto ko nung vice president. Nakakainis lang eh. May mga corrupt kasi. Mabilis, mga katanga-tanga. Sorry ah. Sorry. Ang dami nang unsubscribe. That's fine. I don't care. Hindi ako politika na tao. Ako, ang gusto ko lang is maging maganda yung mundo, maganda yung Pilipinas, justice, ma-serve, magkaroon ng magandang buhay kahit yung mahirap. Kaso kahit yung mahirap, minsan kulang sila sa kaalaman, kaya yung feeling nila, kasi feeling nila close nila yung tao, feeling nila magaling yung tao sa maliit nilang utak, then ganun lang talaga, no? Hindi lang mahirap, kahit mayaman, may mga ganong klaseng tao. Yung kaya tayo hindi masenso sa mga Pinoy kasi ano sa atin eh, yung kilala, ganun, kapatid ko yan, pinsan ko yan, sige bigyan siya ng ganun. Hanggat ganun ang buhay natin, at ikaw mismo, hanggat nagbibigay ka ng pabor sa kamag-anak mo, alam mo yung pupuntahan ng mundo. Kung mahirap ka, maghihirap ka forever. Pero kapag na-inject mo na nangyari, pila, ikaw yung cashier, paunahin mo, sample lang paunahin mo kasi kaibigan mo yung kakilala mo.
wala tayo. Yung Pilipinas bagsak. Sa atin mismo, ganun tayo eh. Yun ang kultura ng Pilipino eh. Ninong ko yan, pinsang ko yan, kaklase ko yan, bintek. Hanggat ganun tayo. Feeling ko, kailangan, hindi tayo magbabago kasi kultura eh. So, malapit sa atin yung korupsyon. Pero kung ikaw mismo may disiplina ka na, hindi, pila ka dyan. Kasi ako ganun, meron akong kakilala sa Bacolod. Sikat talaga yun, kahit saan kilala siya. At pati mga government agencies, halimbawa, kukuha lang ako sa LTO, whatever. Sabi mo, ganito. Sabi, hindi, ayoko. So, gagawin ko, pipila ako doon alas 4 pa lang kasi haba ng pila. Lalo lang dati, wala pa yung mga konti pa rin yung mga emission, ganyan. Pila talaga ako. Kasi ayoko nung ganun. Mahuli ako, halimbawa, sa kalsada. Kunyari, anong pinkwento? Ito. Bago ako dun sa kalye, sa Manila, hindi ako taga dun, hinahanap ko yung naka-Waze ako. So, merong diretso sa kaliwa. Yung Waze, ang tagal. So, ang gagawin ko, diretso ba ako kaliwa? Nandun ako sa gitna. Tapos bigla akong kumaliwa. So, hinuli ako ng pulis. Sabi ko, mali ako. Yun agad na sa isip ko. Hindi ako yung tipong, kausapin ko to, abutan ko yung pinakabuisit. Business talaga ako sa mga. Ginawa ko, labas lisensya, bigay. Bigay ako lisensya. Okay. Sabi niya, boss, ganito, ano nangyari? Ba't ganon? Hindi kasi sinusundan ko yung Waze. Punta ako sa Wake, sa St. Peter. Sabi ko, ang tagal ni Waze, hindi ko alam kung kakanan ako, diretso. Confusing. Sabi ko ganon. Inabot ko yung lisensya. Ganun ba? Oo taga saan ba kayo? Sabi ko, Mandaluyong. Okay. Sige sir, pero at least alam mo na ngayon. Sabi ko, sige, oo. Sabi ko gano'n. Okay, sige sir, sa susunod salamat. Alam niyo in reality, yung mga naman natin, yung mga ganyan, yung mga police natin, mga traffic enforcers natin, hindi lahat corrupt. Hindi lahat corrupt. Merong corrupt talaga, hindi totoo yun. Pero ikaw mismo sa sarili mo, ikaw yung gagawa whether magiging corrupt sila o hindi. Dahil ikaw yung nagbibigay ng mga ganun. So tandaan ninyo huwag nyo sisihin yung gobyerno lang. Titigan nyo rin kung kayo ba sa araw-araw na pamumuhay ninyo, ready kayo na magbago para sa ikagaganda ng Pilipinas. Kasi kung hanggat ganun yung ugali natin, wala po. Kaya hindi natin masisisi. Kahit ikaw mismo ganun Pero ang problema sa atin, mahirap makita yung ating mali. Mahirap yun. Sabi ko sa inyo, ano yung 3 pangit na ugali mo? Kaya mo sabihin? Mahirap kasi sarili mo yun Lagi mo, kunyari, sample lang ko kayo nakakatulong to sa psychology ninyo. Okay, ganito, halimbawa. Naiinis ako kapag mga tao late. Naiinis ako. Pero pag ako na late, ang rason ko, kasi ganito kasi ganito. Bakit? Naiinis ka doon sa taong late, pero pag late ka, justified yung rason mo. Ba't ganun? Ang tawag doon, self-bias. Kaya mahirap ma-identify yung mali mo. Kasi kung ikaw lagi gagawa lagi ka may rason at justified, valid, which is wrong. Kaya kailangan maging objective tayo. Kaya yan, as simple as that. Kung ginagawa mo pag nahuli ka sa traffic, ikaw ba yung tipong tumudura kung saan-saan? Kakalat ka ng virus mo, diba? Ikaw ba yung nagtatapon ng basura kung saan-saan? Bubuksan mo yung bintana ng kotse mo, tatapon mo yung basura. Tapos, sisihin natin yung baha. Ikaw mismo gumawa ng baha. Okay. So, itong, yung sinishare ko ngayon, it's really about improving ourselves. So may kinalaman pa rin sa psychology. And when you do those things, you feel good. Okay? You feel good. Kaya malapit na ako sa aking condo. Tapos na. Pero ang video natin is only 20 minutes. No? So again, ang takeaway dito, exercise every day. Yung discipline na yon, you just do it for 2 months every day. At masasama na siya sa sistema. Hanapin na siya ng katawan mo. Okay? Ganun lang yung gagawin ninyo. Okay? Importante kasi ang exercise. Only if pwede kayo mag-exercise. So, tatanungin nyo rin sa doktor nyo. Tatanungin nyo rin sa doktor ninyo kung kayo po ay pwedeng
exercise. Pero kung bata ka, pwede yun. Okay? Kayo naman nagsasabi na may sakit kayo, hindi kayo gumagalaw, hindi kayo lumalabas. Pero kaya ng katawan nyo yun. Okay? So with that, dapat diagnose kayo kung may anxiety disorder kayo, no? Ng doctor. Okay? Huwag magsariling diagnose. Thank you. Bye-bye.